Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga tagapagsubaybay natin sa channel na ito. Ito po uli ang inyong lingkod na si Play Mystery, at sa video na ito atin naman pong pag-uusapan kung paano naman baklasin yung mga sakit karamdaman na ibinato o ipinapalaman ng mga mangkukulang, mangbabarang o kahit anong paman yan na mga elemento doon sa inyong pasyente. Okay? Ngayon, kung inyo pong makikita yung ating pamamaraan sa pangbaklas ng sakit ay number 1, kumuha ng kapirasong papel na walang anumang sulat. Mas mainam na malinis po yung papel, yung talagang hindi sinulatan. Okay? Yun po ang dapat nating gagamitin. Pangalawa, konsagrahan ang papel at itapik-tapik sa katawan ng pasyente habang nakasanib ang namiminsala. Okay po? So, yung papel na ating kinuha, yung kapirasong papel ay kukonsagrahan po natin yon. Okay? Ibibigay ko po sa video na ito yung pangkonsagra sa papel na itatapik-tapik ninyo doon sa katawan ng pasyente. Sa buong katawan po ng inyong pasyente. Okay, itapik-tapik nyo po yan. Kahit na hindi na po isama yun doon sa mga masiselang parte ng katawan, basta doon lamang po sa mga katawan ng pasyente, sa balikat, sa braso, sa kamay, sa likod, sa ulo, sa hita, sa paa. Importante po yan na itapik-tapik nyo po yung kinonsagrahan na papel. Kasi ang gagawin nyo po doon ay para yung papel ay doon po pumasok o pumunta yung mga negative energy. Tandaan nyo po, ang sakit na binabato, magkaiba po yung sakit na physical at saka sakit na spiritual. Sa sakit na physical ay physical po yon na nag-accumulate doon sa loob o sa katawan mismo ng pasyente. While yung mismong sakit na ibinabato o pinapalaman o talagang gawa ng mga itim na mahika ay meron po yang negative energy. So ang negative energy po, dalawa po ang energy ng mundo. Lahat po tayo ay nagsimula sa liwanag. Lahat po tayo, pati po lahat ng mga bagay sa mundo, pati buong universe ay nagsimula po lahat sa liwanag. Yung liwanag po ay meron po yang dalawa, negative at positive energy. Okay, so lumalalim na po ang inyong kaalaman, ha? So isi-share ko po yan sa mga susunod pang mga videos para malaman ninyo ano ba yung sinasabi kong liwanag na yon. Okay? Lahat po tayo nanggaling sa liwanag. Alam po yan ng ating Diyos anak na si Jesus, kaya po niya isinare yan sa mga disipulo. Okay? Ngayon, after nyo pong makonsagrahan yan at itinapik-tapik nyo na doon sa katawan ng inyong pasyente, gagawin nyo po yan habang nakasanib sa katawan yung namiminsala. Let's say, sabihin na natin, nag-agree yung namiminsala habang nakasanib na babaklasin na niya, tatanggalin na niya yung sakit. Okay? So 80% lamang po yan na natatanggal. Hindi po lahat yan natatanggal. So kahit tinanggal na niya, so mangyayari niyan pag binaklasan mo siya ng tawag nito, tinanggalan mo na siya ng kadena. May ano naman tayo diyan na orasyon, yung madak-malak-matak, para matanggal siya, makakilos siya. So tatanggalin niya yan para siyang nagkukuskus o parang nagtatanggal ng dumi. 'Di ba nakakita naman kayo nagpapagpag yung nagtatanggal ng dumi sa damit? Ganun po ang itsura ng nagtatanggal ng itim na mahika na nilagay niya doon sa katawan ng pasyente. Pero hindi po lahat, 80% lamang po na nilagay nila ang natatanggal. May natitira at may natitira po yan. So kayo po ang gagawa nito. Gagampanan nyo po itong lahat na ito kung tinanggal man ng
namiminsala ang sakit na nilagay niya o kahit na hindi niya tinanggal. Okay? Pag hindi naman niya tinanggal, nag-agree siya na hindi niya tinanggal, gawin niyo po muna ito. Kailangan nakasanib, nakasanib po yung namiminsala bago niyo po ito gampanan. Babaklasan niyo po siya ng itim na mahika, yung nilagay nilang sakit. Habang nakasanib, huwag niyo po munang gilitan. Okay? Let's say, sabihin na natin, hindi nagkasundo, hindi nag-agree yung namiminsala na tanggalin niya yung sakit. So gagawin niyo po 'yon. Huwag niyo pong diretso na lang na na gilitan ka agad. Baklasan niyo muna. Tanggalan niyo muna ng sakit lahat. Ito po yung may pangkonsagra po tayo diyan. Tatanggalan niyo muna 'yan gamit ang papel, yung itatapik-tapik niyo po doon sa katawan ng mga pasyente. Pagkatapos po niyan, saka niyo po gigilitan. Kung desidido kayong gilitan. Pero kung hindi naman kayo desididong gilitan, let's say sabihin natin na umuo siya, sabi niya, "Oo, tatanggalin ko na ang sakit na nilagay ko dito." Okay, baklasin mo, tanggalin mo lahat 'yan. Hindi po lahat 'yan natatanggal. Okay, sabihin na natin may mga 15% pong natitira 'yan. So gagawin niyo pa rin po ito. Okay? Habang nakasanib sila, importante po na nakasanib sila habang binabaklas ninyo. At pagkatapos naman po ng ganun na nakasanib sila, na pagpag nyo na yung yung tawag nito, yung papel doon sa katawan ng pasyente, titingnan nyo po yung kuko ng inyong pasyente. Sa kuko ng inyong pasyente, makikita nyo po doon yung parang nagpipinkish yung kuko ng pasyente. Hindi ko po ito naidagdag doon sa sa mga pagkilatis sa pasyente, no? Pasensya na po, nakalimutan ko. Hindi ko po naidagdag. Titingnan niyo po yung kuko ng inyong pasyente kasi po pag yung mga may itim na mahika po yan, yung kuko po ng pasyente, parang nagva-violet po yan. Para siyang lavender, parang ganun. Basta nagva-violet po yung yung kuko ng pasyente. So kapag natapos nyo na, malalaman nyo na baklas nyo na yung itim na mahika kasi pag tinignan nyo yung kuko ng pasyente, kahit sa paa, kuko sa kamay at saka kuko sa paa, makikita nyo po doon na nagiging pinkish o parang may dumadaloy na ng dugo. Yun po ang indikasyon na patunay na nabaklas na ninyo o natanggal na ninyo yung sakit na nilagay ng namiminsala. At pagkatapos po nun, nasa inyo na pong desisyon kung gigilitan na ninyo o palalayain yung espiritu. Okay? Pagkatapos naman po sa ikatlong pamamaraan ay sunugin ng papel pagkatapos ng gamutan. Sa pagtapos na po ng gamutan o yung naipabalik nyo na po yung diwa ng inyong pasyente. Pag nagising na yung inyong pasyente, pinabalik nyo na yung diwa niya, yung may-ari ng katawan, sa kanyo po susunugin. Depende na po kung saan nyo po susunugin. Okay? Sa mga iba po, sa mga talagang batak na, sa mga galawan na mga panggamutan, ginagawa po nila, hindi po papel ang ginagamit nila. Ang ginagamit po nila ay tubig. Okay? So mas mainam din po yun, mas mabilis, hindi mo na kailangan ng sunog, pwede mo na lang itapon, pwedeng ihagis mo lang dyan sa bakuran mo, basta doon lang sa hindi tinataniman, ha? Tandaan nyo po yan, napag-usapan na po natin yan sa mga previous videos pa, sa hindi naman tinataniman, sa dinadaanan o pwede na po doon ihagis. Pwede nyo pong palitan itong papel ng tubig, okay? So, gagawin nyo po habang nakasanib siya, yung namiminsala nakasanib sa katawan ng pasyente ninyo, yung tubig, kumuha kayo ng kahit sa planggana, maliit lang naman ang planggana, okay? Pagkatapos nun, konsagrahan ninyo sa ibibigay natin na orasyon. Pag nakonsagrahan na po ninyo yung tubig, ihuhugas nyo po yung kamay ng inyong pasyente doon sa may tubig. Pagkatapos, ihuhugas nyo po yung paa ng inyong pasyente doon sa may tubig. Parang hugasan nyo. Yung kamay lang po at saka yung paa. Hindi na po kailangan ng buong katawan. Pero kung papel po ang gagamitin ninyo, pero sa akin mainam po yung papel
Okay? Talagang subok ko na po ito, pero subok ko na rin po yung tubig. Maganda rin naman yung tubig kung yun naman po ang gagamitin ninyo. Pero sa papel po talaga ay parang nasusunog yung negative enerhiya na nilagay nila. So mas maganda yung papel. Pero kung nasa inyo na pong desisyon kung gagamit po kayo ng tubig. Okay po? So ganun nga, ihuhugas niyo po yung kamay dun, ng inyong pasyente doon sa may tubig, sa planggana na may tubig na kinonsagrahan ninyo ng orasyon. At pagkatapos, ihuhugas nyo rin po yung paa ng inyong pasyente habang nakasanib yung namiminsala. At tingnan nyo rin po yung kuko. Importante po, kilatisin nyo yung kuko. Pag tingnan nyo po yung kuko ninyo, pwede nyo naman pong ikumpirma. Tingnan nyo yung kuko ninyo, tapos itapat nyo sa kuko niya. Dapat ganun po, parehas po ng kulay. Yung kung ano yung kulay ng kuko ninyo, ganun din yung po, kulay po ng kuko niya. Kasi po yung mga may negative, mapapansin nyo po yan sa may kuko. Yung mga may kargada ng mga itim na mahika, may pagka-lavender po ang kanilang kuko o yung medyo may pagka-violet yung kanilang kuko. Doon pa lang, indikasyon, alam mo na, uy, may kargada to na itim na mahika. So, pasensya na po, hindi ko po na-i-add yun sa mga previous videos. So, pakisulat na lang naman po kung meron po kayo o gumagawa po kayo ng inyong libreta. Okay po? At pagkatapos ng gamutan, natawag na ninyo yung may-ari ng katawan o pinabalik na ninyo yung diwa ng inyong pasyente, sa kanyo po pwedeng itapon yung tubig na pinagugasan. Kahit yan lang sa inyong bakuran, kahit sa lababo, pwede. Itapon lang o di kaya kung papel ay sunugin. Kung papel naman, mas mainam na kung maraming nagpapagamot sa inyo, ipunin nyo na lang muna yung papel. Ipunin nyo muna para isang sunugan na lang. Let's say, merong 8 nagpapagamot sa iyo, edi tapusin mo muna yung 8 na yun. Edi nagkaroon ka na ng 8 papel o sabay-sabay mo silang sunugin. Para hindi hassle, isang sunugan lang. Okay po? So yan po ang ating pamamaraan sa pangbaklas ng sakit. At ito naman po ang orasyon. Ngayon, dito sa orasyon ay magsususi na po kayo. Bakit po kailangan magsusi? Kasi po kailangan po ng bakod nyo. Okay? Bakod at balabal. So ayan na po, nakalagay na po, naka-indicate naman po yung susi. 3 times na babanggitin. Okay, ngayon ito, Tagalog na rin po ito. Depende na po sa inyo kung papalitan ninyo. Pero ito po ang aking ginagamit. Tagalog po. Nasa inyo na yan kung ano yung panunto ninyo na gagamitin. Andyan yung ating ulo, andyan yung ating poder bala na pwede nating gamitin. Okay? Pero mas mainam kung sa mga ganito, gumamit ka na ng mataas na uri ng poder bala. Anong ibig kong sabihin? Pwede mo ditong gamitin yung ampilamguam eximinrao. Example lamang po ito, ha? Kung hindi naman po ito nakapaloob sa testamentong inyong dinebosyon, ay huwag niyong gagamitin kasi hindi niyo po yun matatawag. Okay po? So, pwede dyan yung yah, ahaha, uha, ahaha. O yan, mga matataas yan. Pwede yan, ipasok nyo yan dyan. Nasa inyo na po, kayo na po maglalaro dyan. Basta ito po yung poder bala na siyang maggagawa o yung magbabaklas ng sakit ng inyong pasyente. Okay, so pagkatapos yan ay inyo pong sususian and then sa kanyo po paaandarin. Okay? Sa paandar po, ito karamihan po kasi karaniwan ito pong ginagamit. Minsan ito pinapalitan ito ng rayum. Sa mga previous videos, pwede nyo pong palitan nyo ng rayum omnipotente matam Adonai, rex omnipotente mamitam Adonai. Or pwede rin itong ganito, rignim. Or kung nakapagdebosyon po kayo ng mga sator, pwede yung sator arepotenet operarotas. Pwede po yun ng 3 times kung sator ang gagamitin ninyo. Pwede rin po yung Saint Benedict kung yung tangan po ninyo ay Saint Benedict, pagkatapos ay i-convert nyo naman po sa ating general devotion. Pwede po yun yung Agnus Dei Cuvitolis Peccata Mundi Miserere Nobis. Pwede po yun. Okay? So, gaya ng sinasabi ko, kilalanin, kilatisin ang inyong testamento. Okay? Dahil yan po ang inyong root o ang inyong base. Diyan po
nyo malalaman kung sino ang mga pangalan ng mga banal na espiritu at pangalan ng mga espiritu ng Diyos. Okay po? So ayan, ito po yung pagbanggit. So alam naman po ng lahat, no? Vox Domini in Virtute, Vox Domini in Magnificentia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon, dito kayo na pong magpanunto, pero akin po itong ginagamit, ito po ang aking ginagamit. Nasa inyo na po kung inyong papalitan. Papanunto po yan. Okay? Diyos Ama, kami sa iyo ay nagmula, sapagkat ikaw ang liwanag na walang pinagmulan at liwanag na walang katapusan. Sa kapangyarihan mo ay gagaling sa anumang sakit karamdaman ang taong ito. Pagkatapos po, banggitin ang nais ninyong poder bala. Make sure yung poder bala na kinonvert ninyo in general devotion, kasi ito, general devotion ito pati yung susi. So yung gagamitin ninyo, yung general devotion ninyo na nadebosyonan na ninyong testamento. 'Di ba? Yung hinugot ninyo doon sa testamento ninyo at pagkatapos kinonvert sa general devotion. Yun yung gagamitin nyo dito. Okay? Pagkatapos banggitin po yung susi, Yahuwah Huwe Huwahe, Yahuwah Huwahe ng 3 times. Yahuwah Huwe Huwahe, Yahuwah Huwahe. Yahuwah Huwe Huwahe, Yahuwah Huwahe. Pagkatapos ng 3 times, banggitin po yung paandar. Rignim omnipotentem matam Adonai, Rex omnipotentem mac mamitam Adonai. And then, ihip lang po. Pwedeng pa-cross, basta ihip ng 3 beses doon sa may papel na kinukonsagrahan. Kung tubig man, iihip sa may tubig o sa may planggana na may tubig, kung saan doon nyo po uhugasan yung kamay ng inyong pasyente at yung paa. Okay po. Ngayon, napapansin nyo po bakit po walang po. Okay? Yan. Bakit po walang po? Kasi hindi naman po kayo aatake. Ang habol po ninyo ay baklasin yung sakit o yung negative light energy. Tandaan nyo po, lahat po ng creation ng Panginoon ay nagsimula sa liwanag. Lahat po tayo liwanag. Kaya, ang Panginoon, I am the way, the truth, and the light. Light. Lahat po tayo nagmula sa liwanag. Okay? Yan lamang po ang inyong gagampanan. Isang beses lang po itong babanggitin. Isang beses babanggitin. Isang beses babanggitin. 3 beses babanggitin ito. Pagkatapos, isang beses ang paandar. Pagkatapos po niyan ay iihip na po ninyo sa papel. At pagkatapos ay itapik-tapik na po ninyo sa inyong pasyente. Or iihip sa may planggana na may tubig, ihugas doon sa may kamay at ihugas doon sa may paa. Okay? Pagkatapos po nun, nasa inyo na pong desisyon kung gigilitan ninyo o palalayain ninyo yung namiminsalang spirito. Kayo po magdedesisyon yan. Okay? Ibabahagi ko po yan sa susunod naman pong video. Paano naman po yung pagpapalaya sa mga ganon pamamaraan upang hindi na sila pwedeng matawag pa ng mga mangkukulam. Okay? So, ituturo po natin yan sa mga susunod na videos. So, ayan. Alam nyo naman po na kuha nyo na. Pagkatapos, pwede nyo na po itapon yung tubig, maaaring sa lababo lang, o sunugin yung papel. Pagkatapos na po ninyo ng gamutan. Okay? Kung marami naman pong nagpapagamot sa inyo, let's say sabihin natin umaabot na kayo ng 10 o 20, ipunin nyo muna yung papel. Pagkatapos nyo nang ipunin ng papel, pagkatapos ng gamutan, doon nyo na lang po, sabay-sabay nyo na lang silang sunugin. Okay po? So hanggang sa muli. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po.